Alam niyo po ba na kahit may tatlong malalaking update si Pi Network, bumagsak pa rin ang presyo ni Picoin ng mahigit 16%. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong kwento sa likod ng mga bagong update ni Pi Network kung bakit bumagsak si Picoin sa kabila ng mga magagandang balita at kung ano po ang kahulugan nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Kaya dito po natin malalaman kung hype lang ba talaga itong si Pi Network o kung may tunay na kinabukasan ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang mga tatlong major updates na inilabas ni Pi Network bago po ang nalalapit na Pi 2 Day. Yan, bukas na po yan, June 28. Yan, bukas na po kasi ang Pi 2 Day, kaya bumuhos sila nag-boost po sila ng tatlong major update para sa kanilang mga users na tinatawag pong pioneers. Ang unang malaking pagbabago ay ang pagre-rebrand ng Pinode software. Ayan, Pinode software na ngayon ay tinatawag ng Pi Desktop. Sa bagong bersyon na 0.5.2, nagkaroon po ito ng mga bagong features tulad po ng full window resizing para mas madaling i-navigate ang app. Pangalawa ay pagpapakita po ng public key sa troubleshooting page at mas pinahusay na Docker compatibility. Ayan. Pero ang pinaka nakakagulat po ay may higit 2.6 million na active desktop. Yan, active desktop nodes na pala itong si Pi Network. At higit 400,000 dito ang actively operational sa testnet 1, testnet 2 at saka mainnet. Sinasabi po ng ambassador nilang si Fireside Pi na ang mga update na ito ay magbubukas ng pinto sa paggamit ng Pi Network para sa mga AI training at saka server resource sharing sa hinaharap. Ayan, dito naman po tayo sa Pi Browser. Ayan. Ang pangalawang update ay si Pi Browser ay hindi na simpleng browser lamang. Ngayon ay may full account management na po siya. Ibig sabihin ay hindi mo na kailangang lumipat pa ng ibang app para lang i-update ang account mo, mag-KYC o gumamit ng dApps. Ayon po kay Mr. Spock Ape, isa sa mga prominenting supporters ng Pi Network, ito raw ay hindi lang simpleng update, kundi declaration of independence mula sa centralized systems. Sa madaling salita, gusto po nilang bigyan ng buong kontrol ang mga users pagdating sa kanilang identity, assets at saka digital life. Lahat accessible na sa isang app lamang. Kung dati ay parang hiwa-hiwalay ang mga services sa Web3, ngayon si Pi Network ay sinusubukang pagsamasamahin ang lahat na sa isang seamless na experience. Ito ay napakalaking hakbang lalo na kung gusto po nilang seryosohin ang mga developer at users sa buong mundo. Ayan, dito naman po tayo sa pangatlong update. Ayan, ang tinatawag po nilang KYC synchronization feature na inilabas noong June 19. Ang purpose po nito ay padaliin ang identity verification ng mga milyong users na naghihintay pa rin ng KYC approval. Kung dati ay mabagal at magulo ang proseso ng KYC, ngayon ay mas streamline na ito. Isa ito sa mga hadlang na gustong alisin ng Pi Network para mas mabilis na makalipat ang mga users mula sa testnet papuntang mainnet. Ayan. Ngayon ay kung ganito po kaganda ang mga updates, bakit po bumagsak pa rin ang presyo ni Picoin? Ayan. Ito na ang pinakamalaking tanong. Ayan, bagsak po si Picoin ng 16% sa loob lamang ng 48 hours. Kaya bakit? Ayon po sa mga ulat, ang pagbagsak ng presyo ay hindi po directly dahil kay Pi Network, kundi dahil po sa profit taking ng mga traders kasabay po ng hype mula sa Chainlink at saka Mastercard partnership. Dahil dito ay nag-shift po ang focus ng market at maraming traders ang nagbenta ng kanilang Picoin para kumita po kaagad. Ito ang tinatawag na market volatility, kung saan kahit gaano kaganda ang balita sa isang coin,
pwedeng hindi ito tumaas kung may mas malakas na hype o issue sa labas. Sa kaso po ni Pi, kahit solid ang kahit po solid ang development progress, mukhang hindi pa rin po sapat ito para pigilan ang pagbaba ng presyo, lalo na kung wala pang full exchange listing o malawakang liquidity. Ngayon ay ano naman ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Para sa atin bilang mga Pinoy na sumusubaybay o active na kasali kay Pi Network, ang mga update na ito ay positibong sinyales. Pinapakita nito na si Pi Network ay hindi lang puro pangako, kundi may tunay na development na nangyayari. Pero ang pagbaba po ng presyo ay paalala rin na kahit may magandang technology, hindi ito agad-agad makikita sa market value. Kaya importante po na huwag tayong masyadong ma-hype o umasa agad sa presyo. Kailangan po nating bantayan ang fundamental progress tulad po ng KYC rollout success, full mainnet launch, exchange listing at mass adoption ng dApps. Bilang panguli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, hanga po ako sa tuloy-tuloy na effort ni Pi Network. Kahit binabato po sila ng duda at pangungutya, hindi sila tumitigil sa pag-develop ng kanilang ecosystem. Ang tatlong update na ito ay hindi lang pang-display, may real-world application at may direksyong sinusundan. Pero kailangan pa rin nilang tapusin ang mga pinakamahalagang hakbang gaya po ng exchange listing, real liquidity at saka accessible mainnet para masabing handa na talaga sila para sa open mainnet. Para sa akin, kung pioneer po tayo kay Pi Network, maganda po itong sinyales. Pero kung investor ka na naghahanap ng immediate ROI, baka kailangan mo munang maging mahinahon at observe mode muna hanggang may malinaw na movement sa presyo at utility. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.